Kumusta po kayong lahat mga ginigiliw na taga-subaybay sa ating palatuntunang ugnayan? At ito po ang tawag natin sa ating palatuntunan na dahil nais po nating bigyan ng diin ang ugnayan ng tao at ng Diyos at syempre yung ugnayan natin sa isa't isa. At ito po ay isang gawain ng pagpupuri sa Diyos, pagsamba, pagbubulay sa kanyang salita at mga pananalangin. At siyempre po, kasama po sa ating gawain ang pagdiriwang ng banal na hapunan, banal na hapag ng ating Panginoon. So saan man kayo naroon, salamat sa internet at tayo po'y nakakarating sa iba't ibang dako ng daigdig. Kaya't sama-sama po tayo sa ating gawain. At siguro po napapansin po ninyo, mukhang malabo yata sa focus, pero nakasindi na po yung 3 kandila ng Advent. Ibig pong sabihin ay nalalapit na po ang Kapaskuhan. So susunod na Sunday ay 4th Sunday of Advent at pagkatapos Pasko na po. So mukhang magiging kakaiba yata ang Paskong ito sapagkat meron pong pandemya at ang atin pong mga kababayan, mga kapatid ay dumadaan sa iba't ibang pagsubok, kawalan ng hanap buhay, mga economic challenges at syempre po masaya pa rin tayo dahil alam natin na hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. So, binabati po natin ang kasama sa ating mga taga-subaybay. Una po yung aking kuya. Ayan, si Kuya Sambu Samuel Vehemente Guerrero na nagdiriwang ng kanyang ika-70 taon. So, happy birthday! Ang tawag po namin sa kanya, Kuya Zambu. Pero siya po ay si Samuel Vehemente Guerrero ay ang talento po niyan ay music. Composer, arranger, at conductor. Naku, ang dami na pong mga local churches at mga choral groups ang kanyang na-conduct. So, kuya, mahal kong kuya, pagpalain ka ng Panginoon. Meron din po tayong mga prayer request. Unang-una po, doon po sa Ilocos, yung pong aking auntie, si Auntie Lolita Guerrero Tutaan. Ang sabi sa akin ng aking pinsan, medyo mahina daw ang kanyang katawan ngayon at sabagay po may edad na rin po, pero hindi ko po nakakalimutan ang auntie kong ito sapagkat may mga 2-3 taon din na ako'y lumaki sa kanilang bahay at naramdaman ko, naranasan ko ang kanyang pagmamahal. Ganon din para kay Albert Lobrido na kasama po natin sa Master's Prayer Breakfast Fellowship. Siya po ay dapat ay sasakay na po siya ng barko, pero meron pong nakita sa kanyang katawan na dapat po ay asikasuhin, pagalingin muna bago siya makabalik sa kanyang trabaho bilang isang seafarer. At gayon din si Sister Peace Rada, she is due for angioplasty next week. Ipag-pray po natin na maging successful ang kanyang operation o ang procedure na yon. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, atin pong purihin at sambahin siya. Nais ko pong basahin ang sinulat ng salmista, awit 126. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Sion ay ibalik, ang nangyaring kasaysayat parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masayang nagsiawit. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong dikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa, kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin kami Yahweh ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may tuwa o na may luha, sila nga bayaan mo na
mag-aning masayat natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit nananangis ay aawit na may galak dalay ani pagbalik. Napakaganda pong awit ng may pag-asa. Sa kabila ng mga nangyayari sa ating buhay, pwede po nating purihin ang Diyos sapagkat siya po ay makapangyarihan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos at aming Ama, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sapagkat narito po kami muli. Inaalaala ang iyong kadakilaan, pinupuri ka at pinasasalamatan na sa kabila ng mga nangyayari sa aming buhay ay meron pa rin kaming pagkakataon na matuwa at magalak. Lalong-lalo na po amin pong pinaghahandaan ang pagdiriwang sa iyong pagsilang at gayon din ang paghihintay sa iyong muling pagbabalik. Panginoon, pagalingin mo ang may mga sakit at may karamdaman, ang mga kapatid na Lolita Guerrero Tutaan, ang kapatid na Albert Lobrido, at ang kapatid na Peace Rada, na sila po ay dumadaan sa pagsubok patungkol sa kalusugan. At gayon din po ng marami pang mga kababayan namin, hindi lang may sakit dahil sa pandemyang ito, kundi iba't iba pang mga karamdaman, sakit sa puso, sa cancer, sakit sa balat, sakit sa baga, Panginoon, at higit sa lahat yung sakit sa kaluluwa at espiritu. Lahat pong yan ay kayang-kaya niyong pagalingin at bigyan ng tuwa ang mga kapatid at mga kaibigan ito. Lahat ng ito, O Diyos, sampu ng mga nilalaman ng aming mga puso at isipan ay amin pong dinadala sa iyo, at ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating pagbubulay ay nais ko pong basahin ang sinulat ng Apostol Juan sa kanyang Ebanghelyo, Kabanatang 1, talatang 6 hanggang 9 at gayon din 19 hanggang 28. Ganito po ang nasusulat. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw, ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanglibutan. Talatang 19, nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila ulit. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin, ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isayas ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbabautismo? Hindi pala naman ikaw ang Mesyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako ang nagbabautismo sa tubig, ngunit ang nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat magkalag man lamang ng tali ng kanyang panyapak. Pagpalain tayo ng Diyos sa patuloy na pagbubulay sa mga salitang ito. Denial King.
Palagay ko familiar itong katagang ito para sa atin, lalong-lalo na mga sa showbiz, ano, no? At ito po ang tinatawag natin sa mga taong mahilig itanggi ang mga bagay na ayaw nilang aminin. Okay? Aminin! Hindi, hindi. Yan. Tingnan po natin yung isang, maraming kaso dito sa Pilipinas, mga politiko, mga artista, pero mahirap pong magsalita eh. Baka dahil sa anti-terror laws, sabihin nila na, aha, tinutuligsan ninyo ang pamahalaan, kayo ay mga pula, red tag na. Pero kaya gamitin po natin na example itong si Donald Trump. Alam po ninyo hanggang ngayon, dinideny niya na siya'y natalo sa eleksyon. Denial king talaga, no? At noong sumabog itong tungkol sa pandemya ay ang tawag nila ay downplay, hindi binigyan ng diin. Sapagkat dinideny pa nga niya, ay sabi, ay mawawala din yan, parang yung flu, parang yung sa sipon. Ayan, tignan nyo ngayon, dahil sa kadidinay niya, ayan, number 1 ang US, ha? Sa mga infected at nako, halos kung ilan ng mga namamatay sa kanila, halos kalahating milyon na ano. So, yan po ang mga denial king, no? Dito po sa ating binasa, meron din tayong masasabing denial king, ano? At ito po nga ay si Juan Bautista, ano? Kasi sa talatang 19 po, sabi po dito, may mga sinugo ang mga saserdote at Levita, sila po'y sinugo, no? Para magtanong kay Juan. Ano yung mga tanong nila? Unang sabi, sino ka ba? Sino ba siya? Yan. Ito ikaw ba ang Mesyas? Sagot ni Juan, hindi po. Ikaw ba si Elias? Sagot ni Juan, hindi po. Tanong ulit sila, ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Hindi po. Talaga naman, matindi, matatag ang pag-deny ni Juan Bautista. Kaya nga, naging denial king, ano? Totoo namang, hindi totoo. Totoong hindi totoo. Ano ba yun? Yung mga binibintang sa kanya, sa kanilang pagtatalong, mga sapantahan nila, syempre, itatanggi ni Juan yan. I-deny niya sapagkat hindi naman totoo. Ang problema po natin ngayon kasi marami ang mga nagpapanggap na sila raw ay mga ganito, mga ganire, dahil po sa husay nilang magsalita, buladas nila at mga makinarya sa panlilinlang, naitataas nila ang kanilang sarili at marami silang nalilinlang. Ano? Kaya mahusay ka lang magsalita, ay ikaw, propeta ka na. Mahusay ka lang magsalita, ay miracle worker, gumagawa ka ng mga milagro. Yan. Mahusay ang makinarya mo, ay kayo, ginagawa daw nila kung ano ang totoo. Yan ang mahirap po no? Kaya dapat nating itanggi ang kasinungalingan. Dapat nating itanggi kung ano yung mga maling aral, maling ginagawa ng gobyerno, maling ginagawa ng mga tao. Dapat tanggihan natin, tutulan pa nga dapat. Kaya ganyan po ang ginawa ni Juan. Hindi ako ang Mesyas, hindi ako ang propetang hinihintay ninyo, bagamat si Juan Bautista tinuturing na huling propeta, bago dumating si Jesus. Ayun. Kaya nga po, dapat tanggihan natin ang kasalanan, tanggihan natin ang mga maling aral, tanggihan natin ang mga ugali na hindi dapat makita sa atin. Sa kabilang dako ay meron din tayong dapat aminin. Kung meron dapat itanggi, meron din dapat tayong aminin. Si Juan Bautista, alam niya kung sino siya. Alam niya kung ano siya
at alam niya kung ano ang kanyang tungkuling gagampanan. Ayun. Ah, hindi ikaw yung magsasabi ng para sa iyong sarili. Sino ka at ano ang Kaya tinanong po siya, sino ka at ano ang masasabi mo sa iyong sarili? Oh, binigyan din po siya ng pagkakataon na magsalita, no? So, anong sabi niya? Ako ang tinig na sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang landas na daraanan ng Panginoon. Ayun. Ako. Ayan. Ang tinig na sumisigaw sa ilang. Kaso, naniwala naman kaya yung mga nagtatanong sa kanya? Aba, itong si Juan pala, meron din pala siyang taglay na hula. At yung hulang yan ay mula sa propetang Isayas. No? Siya ang tinig sa ilang. Medyo kasi malayo sa Kapitolyo ng Israel o Jerusalem, yung kanyang dako na kung saan siya ay nag-ministry. Doon, sa Jordan, malayo. So, ano pa, hinabing balahibo ng kamelyo ang kanyang suot, no? At balang at pulot-pukyutan ang kanyang pagkain. Proof na siya ang katuparan ng hula ni Propetang Isayas. Sa kanyang salita, sa kanyang mensahe, ihanda ang daraanan ng Panginoon. Ano ang kanyang mensahe? Magsisi. Aba, talaga namang matindi. Magsisi. No? At pinatunayan niya ito sa kanyang gawa. Una, sa kanyang kasuotan, hindi siya nagsusuot ng mga kapares ng suot ng ordinaryong Hudyo ni yung mga religious leaders, no? At higit sa lahat po, yung kanyang mensahe, magsisi at magpabautismo. So malinaw sa kanya. Ang problema itong mga galing sa Jerusalem, hindi yata niniwala. Pero marami pong mga tao ang naniwala kay Juan at sila'y nagsisi at sila'y nagpabautismo. Ngayon po, kung merong dapat itanggi, meron ding dapat aminin, meron din tayong dapat makilala at dapat ipakilala. Kaya ito pong Kapaskuhan, ang tanong ko po sa inyo mga kababayan at mga kapatid, kayo ba ay handa upang ibahagi kung ano ang totoong kahulugan ng Kapaskuhan? So, ano ba ang tunay na kahulugan ng Kapaskuhan? Maibabahagi lamang po ninyo yan kung nangyari yan sa inyo. At ang kahulugan ng Kapaskuhan ay ang pagparito ng anak ng Diyos na si Jesus upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. At kung tinatanggap natin siya, siya po ay naghahari sa ating puso at tayo po ay naliligtas mula sa ating mga kasalanan. Yan ang dapat nating ipakilala. Dapat siyang makilala. Makilala si Jesus. Natatandaan ko po yung time na ako po ay nagtatrabaho sa Federation of Free Workers. Noon pong unang taon ko po, unang Pasko po doon, pagkatapos po nung speech ng presidente, maya-maya tuloy na yung program, kainan, at syempre may mga palaro, may mga parapol, at syempre mga manggagawa po yan, syempre hindi nawawala yung inom-inom. Ano po. So, yung sumunod na Pasko, kinausap ko yung presidente at sabi ko, Sir, pwede bang mag-invite tayo ng pare para magmisa man lang at magbigay siya ng mensahe tungkol sa kung anong tunay na diwa ng Pasko? Sabi, total, ikaw naman pastor ikaw na lang kaya ang magbigay ng mensahe, magbigay ng message. Siyempre, tawag ng tungkulin, ginawa po natin yon. Kaya, noong pong Paskong yun, at yung mga sumusunod na Kapaskuhan na ako'y nagtatrabaho doon, merong message at yan po ang pagpapakilala tungkol sa ating Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, huwag po nating kalilimutan na maipakilala si Kristo. Kaya nga po, ito po, challenge ko po sa inyo, of
kung pwede, ipadala po ninyo, i-private message ninyo, no? O parang reaction dito sa atin pong ating vlog, no? Mag-imbento po kayo ng isang Christian greeting. Kasi yung Merry Christmas and Happy New Year, parang napaka-ordinary po, no? Asan si Kristo doon? Christmas? Christmas. Naging ordinaryo na greetings na lang po, no? Yung iba nga seasons greetings. Ano ba yung seasons greeting na yan? Kaya mag-imbento po tayo, lalong-lalo na po yung relevant ngayong pandemya, no? Kaya ako meron akong naiisip, no? Sorry. Baka po makatulong. May the birth of the child Jesus bring to us joy, blessings, and healing, and peace. Yan. Medyo mahaba-haba po, pero palagay ko nandun yung tunay na diwa ng Kapaskuhan. Ulitin ko po, may the birth of the child Jesus, yun yung kanyang kapanganakan, bring to us joy, blessings, healing. Dahil po sa may pandemya, no? And peace. Yan po ang mensahe ng Kapaskuhan. Pagpalain po tayo ng Panginoon. At tulad po ng sinabi natin kanina, ito po ay pagsamba, at sa pagsambang Kristiyano, tulad po ng ginawa ng mga apostoles noon, ay laging naroon po ang pagdiriwang ng banal na hapunan. Kung merong pagbabautismo, na ibig sabihin ay kamatayan na kalakip si Kristo, at sa banal na hapunan ay ipinakita po yung pakikiisa ni Kristo sa atin at ang pagkakabuklod sa kanyang katawan, na ito po ang kailangan nating gawin sa atin pong paglalakbay sa pananampalataya. Mga kapatid, alalahanin po natin yung pong salita ng pagtatalaga na sinabi po ng Apostol Pablo. Ito ang aral na tinanggap ko at ito naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing si Jesus pagkanulo ay dumampot siya ng tinapay at kanyang pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol ng dahil sa inyo, kunin ninyo at kainin bilang pag-alaala sa akin. At gayon din naman matapos maghapunan ay kanyang dinampot ang saro at kanyang sinabi, ito ang aking dugo na nabubuhos ng dahil sa inyo. Kunin ninyo at inumin sa ipagpapatawad ng inyong mga kasalanan, at siyang nagsisilbi ng bagong tipan ng pakikipag-ugnay sa Kanya. At sabi ng apostol, gawin ninyo ito sapagkat sa tuwing ginagawa natin ito ay ipinapahayag natin ang kamatayan ni Jesus hanggang sa muling pagparito niya. Actually, meron po hong babala ang apostol doon. Kapag tayo po ay kumakain at umiinom sa kanyang saro na hindi natin pinapahalagahan ang katawan ni Kristo, ay kumakain tayo ng hatol para sa ating sarili. Kaya't siyasatin natin ang ating mga sarili upang tayo po ay maging karapat-dapat sa pagtanggap ng mga elementong ito. Tayo po ay manalangin. Pagindapatin mo kami, O Diyos, sa pagsasalong ito at sa pagtanggap ng mga simbolo ng iyong katawan at dugo, hindi dahil sa aming sariling kabanalan, kundi dahil sa pag-ibig ni Kristo na kung saan tinubos niya ang aming mga kasalanan. Maraming salamat po sa iyong pag-ibig sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari po nating patayin o i-off muna i-pause ang video at ibahagi ang mga elemento at gayon din ang saro.
At kung lahat ay mayroon na, tayo po'y sabay-sabay na magsalo-salo. Sinabi ni Jesus, ito ang aking katawan na pinagputol-putol ng dahil sa inyo, kunin ninyo at kainin bilang pag-alaala sa akin. At gayon din naman matapos maghapunan, kanyang dinampot ang saro at ang sabi, ito ang aking dugo na nabuhos ng dahil sa inyo. Kunin ninyo at ito'y nagsisilbing isang bagong tipan ng pakikipag-ugnay kay Kristo at sa kanyang katawan. Atin pong tanggapin. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihang Diyos, aming Ama, maraming salamat po sa pagdiriwang na ito. Pagdiriwang para sa iyong kapanganakan ng iyong bugtong na anak. Pagdiriwang bilang paghahanda sa iyong muling pagbabalik. Panginoon, tulungan mo kami na aming bakahin ang mga problema, mga hamon na dumarating sa aming mga buhay. Lalong-lalo na silang mga nasa kagipitan, Panginoon. Ipag-andya mo po sila at hipuin mo ng iyong mapagpalang kamay ang sino mang may sakit at may mga karamdaman. At gayon din, Panginoon, sa mga maglalakbay, sa mga humaharap sa iba't ibang mga negosasyon, mga sa paghahanap ng trabaho, Panginoon, kasihan mo sila. At dinadalangin din po namin ang aming bansa na maghari ang kapayapaan, maghari ang pag-ibig, at naway ingatan mo rin ang mga namumuno sa amin na sila po ay makapagbigay ng magandang desisyon upang sa ganun ang amin pong bansa ay umunlad at makilalang kami po ay yung pinagpapala. Ingatan mo ang buong daigdig na kung saan ang buong daigdig din ang siyang pinaghahandugan mo ng iyong bugtong na anak. Ang kagalingan at kapayapaan ay mapa sa aming lahat. At ngayon, magsihayo tayo na taglay ang kapayapaan ng Diyos, kapayapaan mula sa ating Ama, pag-ibig mula sa anak, at ang gabay, katalinuhan mula sa banal na Espiritu. Humayo tayo ng may kagalakan, naglilingkod at pinagtitibay ang ating ugnayan sa isa't isa. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.